Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad na Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang pagkahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo, kaya't lumapit ang alipin sa puno ng sambahayanan at sinabi nito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ng mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan ninyong lumago kapwa hanggat sa anihan. At pag-ani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Narinig na po natin siguro itong ating ebanghelyong narinig. Ito ay patungkol sa talinghaga ng trigo at ng masamang damo. Atin pong isipin ang kapanahunan ng ating Panginoon Kristo at sa pamamaraan ng kanilang pagsasaka, na ang pagsasaka po nila ay din kaiba din po sa atin, na atin po ay inihanda muna nating malinis ang lupa upang ito'y tamnan. Pero sa kanila, at narinig din po natin na madalas na binabanggit ng iba pang talinghaga na pagpapatungkol sa paghahasik ng binhi. Ito po'y kanilang inihasik kung saan-saan. Kaya nga po minsan, naroon din sa isang parabola, talinghaga ng ating Panginoon Kristo, ang iba'y napunta sa buhanginan, ang iba naman ay napunta sa batuhan, ang iba naman ay napunta sa mga kasulok-sulukan ng nagkakasasakal ng isang tumubo, at ang iba naman ay napunta sa mabuting lupa. Kung kaya kasabayan nito ay naroon din ang mga damo. At sa kapal lamang nila ito aararuhin at matatanggal ang kung saan hindi magandang natubuan ng kanilang mga binhi. Kaya nga po ang pagtatanong nito, bakit mabuting binhi? Bakit mayroong mga masasama? Ang pinsan din ating mga katanungan, nilikha ba ng Diyos itong masasama? Di po ba mabubuti ang kanyang nilikha? Mabubuti po ang kanyang nilikha. Kung kaya nga po, ang patuloy na talinghagang ito ay maraming simbolo. Una, pagpapakuhulan din po ng dilim. Ang dilim para sa mga Hudyo ay ang paglalarawan ng isang nanghihinang espiritu. Na ibig sabihin, kung merong inspirasyon, kung merong kalakasan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang simbolo naman ng kadiliman ay panghihina ng espiritual na buhay. Kung kaya't itong nakakaranas ng panghihinang espiritual na buhay, maaaring itong sila ay nagpunla
ng itong mga damo. Pero kung atin din pong titingnan ang kabuuan at atin pong matutunan ang talinghagang ito, maraming mga pagkakataon na tayo po ay nawawala ng pasensya sa mga pangyayari na halimbawa ikay nagsusumikap na magiging mabuti at ibang tao naman ay gumagawa ng kasamaan at mga pagkakataong ito'y naengkwentro mo, nakasalamuha mo at kung ikaw ay walang pasensya dahil ikaw ay matino, ikaw ay mabuti, minsan ay nakakagawa ka ng masama sa iyong kapwa. Mga kapatid, tandaan po natin, ito yung kondisyon po ng ating mga tao na tayo po'y magiging tapat na tanggapin ito at alamin itong lalo upang makita natin ng klaro yung ating paglalakbay ng ating buhay at maging ang ating pananampalataya. Atin pong isipin at ating tanggapin ng lahat po tayo'y mabubuti. Lahat po tayo'y gifted. Lahat po tayo ay isang biyaya. Pero wag din nating kalimutan na lahat at bawat isa po sa atin ay meron pong karanasan ng ating pagkukulang. Ibig sabihin, all of us are gifted and a gift, but at the same time, we are also broken. Bawat isa, we have our own brokenness ng ating buhay. Kaya nga po tayo nagsisinungaling, kaakibat ng ating mga pagkatao, kung hindi natin ito napagnilayan at nagiging tapat sa ating kondisyon, our human existential situation and condition, nagsisinungaling ka dahil itinatago mo ang iyong brokenness. Ang iyong kabutihang nakikita ng iba ay kinatutuwa mo. Pero once mahagip, masilip ang iyong brokenness, doon ka na umaalarma. Ibig sabihin, ito'y kasinungalingan, hindi ka rin talaga totoo. At tandaan po natin ang galaw ng demonyo. Siya po ay prinsipe ng kasinungalingan. As much as possible, he tried to convince you to make a lie, to be dishonest. Huwag mong ipakita ang iyong pagka-broken, ang iyong mga limitasyon ng iyong pagkatao. Lahat-lahat ay gusto nating may angat sa pamamagitan na makita ang ating kabutihan. But that is our human existential condition and situation ng ating pagkatao. Nang meron kang kabutihan, meron ka ring mga kasamaan. Kung kaya, ano po ang leksyon ng ating matutunan? Na habang tayo po siguro ay nagiging hindi pasensyoso sa iba ng kanilang kahinaan, ang kanilang kasalanan. Ganon din po siguro kung ating isipin, kung hindi po maging pasensyoso ang Diyos sa atin, ano pong ating kinalalagyan ng atin din mismong mga kasalanan at pagkukulang. Ibig sabihin, there will be a time and at the end of the day, after all, we cannot make a judgment at this time. Hindi natin kaya din ating bunutin ang damo ng ating pagkatao. Kasi kung papatayin natin ito, patay din tayo. So naroon sa atin and we have to be aware of this. Because otherwise, there will be also the time that God's justice will be given to us. Siya at hindi din tayo makakatakas sa hustisya nang ipapatol sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya, kung tayo po ay nagmamasid sa ating sarili, tayo nagninilay, atin pong babantayan ang mga udyok na ito ng atin mismong masasamang intensyon, masasamang agenda, masasama din nating kaugalian. Kung aware din po tayo, ito po ay dahan-dahan matatalo ng ating kabutihan. So the lesson for us to learn this gospel, if God is patience, then we have to be patient. At yung pong ating ginagalaw, ating ginagawa, is not only the basis of our capacity, but we do our work, we do our tasks
on the basis of God's fidelity. Bakit ako gagawa ng kabutihan? Dahil ang Diyos ay tapat sa akin. Ibig sabihin, we cannot rely of our own, even sa ating kapwa. Kasi kung ating mumudilihin siya, sasabihin, ay siya nga, hindi niya magagawa, ay ganun din yung ating gagawin, hindi natin magagawa. Bagkus, ang ating iisipin, gagawin ko ito dahil ang Diyos ay matapat, and so therefore, I have to do this on the basis of God's fidelity and faithfulness. Gagawin ko rin ito on the basis of God's faithfulness and fidelity. Habang ang iba ay gumagawa ng hindi mabuti, ikaw ay patuloy na gagawa, not on their basis, not on their command, not on their mandate of the people around us, but always be the mandate on the basis of God's faithfulness. Kung yun po ang ating naiisip, ibig sabihin hindi makakagalaw kung anumang masamang intensyon na meron tayo, hindi makagalaw kung anumang masamang ugali na meron tayo dahil ang ating ugali ay nakasentro sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. And we have to be keen observer of ourselves. Iisipin natin na tayo nilikha ng Diyos, mananatili ang ating imahe bilang kawangis ng Diyos. Pero din po yung ating mismong pagkataong ibabalik. We are created in the image and likeness of God. We always retain the image. Ang kabutihan ay mananatili. But we lose the likeness. Kaya saan tayo babaling? Sa ating pong Jesus Nazareno, because He is the complete image and He is the complete likeness of God. We have to reclaim our own likeness sa ating Panginoong Kristo. Kaya tayo dumulog sa Kanya upang atin itong ibabalik sa ating pagkatao.